So ito ang tips ni Jones TV sa mga matandang talong na hindi na naasikaso. Pinagtiyagaan ko lang kasi ito mga kaidol dahil po kahit ganito siya ngayon, pero may mga na-harvest pa tayo pa konti-konti dito. Kumbaga sa dito na area mga kaidol ay nakaharvest pa kong isang sako at kalahati. So, halos kalahati rin ang reject mga kaidol. So ang gagawin ko ngayon, nagpapa-recover ako para masolusyonan yung mga reject na matanggal yun. So kailangan talaga dito yung sacrifice talaga mga kaidol kung paano. Kasi mahirap kasi na mapabayaan natin yung mga tanim natin. Kaya ganun. Gumawa talaga ako ng paraan sa aking mga talong. Ang ginagawa ko dito mga kaidol, ito halimbawa, ito ay tinanggalan ko na lang po yung iba ditong sanga. Yung sa tingin ko na hindi na siya masyadong magdadala po ng bunga. Pailan-ilan lang. Tapos ayun, tinatanggal ko po yung mga reject mga kaidol para makafocus siya sa kanyang mga dahon. So tsaga-tsaga lang talaga. Bakit pinagtyagaan ko to? Dahil siyempre sa isang linggo mga kaidol, makaribis pa ako dito ng 2 sako o minsan magtatlo pa mga kaidol. Nakadepende yan sa sitwasyon. Kasi po pag napuntahan ko to dito, tinatanggal ko po yung mga reject na katulad dito mga kaidol. Ito, tinatanggal kong ganito. Kasi sayang naman to na lumaki siya tapos nakakulikot siya. Kaya yon, tinatanggal ko na lang po siya mga kaidol para doon siya sa dahon mag-focus o kaya sa sanga niya. So ngayon naglilinis ako dito. Pagkatapos ko linisan, mag-a-apply naman po ako ng abono dahil po matagal-tagal na to na hindi nag-aabono ko dito mga kaidol. Busy ako doon sa dulo, doon sa bago kong tanim at sa mga sitaw na tinatanim ko doon, nag-asikaso ko doon. Kumbaga binubugkal ko po yung lupa. Sa lahat ng mga nakita nyo sa video natin, sa video ko mga kaidol, ito ang ginagawa ko talaga. Kumbaga tinatambak ko po yung lupa dito sa puno. Tapos hindi ako nagpro-pruning habang bata pa siya. Sa ngayon, ang masasabi ko lang po, parang nagpro-pruning na din ako. Dahil po nakita ko sa mga sanga mga kaidol ay marami na talagang sanga na hindi ko na naasikaso. At yun, yung iba, tinutukuran ko para yung bunga hindi mano sa lupa mga kaidol. So ganun na lang po ang trabaho natin ngayon. Kailangan talaga pagtiyagaan natin kung paano tayo kumita dito. Hindi na lang puro tayo nakatingin, walang reaksyon, walang ginagawa. So yun po ang pinakamahirap kasi po ang importante dito talaga pag pasukan natin ang isang gardenero, may mga pamamaraan talaga tayong gagawin para sa ating mga tanim. So nagpapasalamat nga talaga ako sa mga veterans or sa mga matagal na po sa gardening dahil nung nag-umpisa talaga ako idol, pinapanood ko talaga ang bawat galaw nila. May mga ka-farmers tayo na nakita ko. Kumbaga doon ako komportable. So sinusunod ko po ang ibang diskarte. At may mga diskarte din ako. Ina-apply ko lang po dito sa ginagawa ko. So sa video natin ngayon, ang masasabi ko lang po excuse me, sa ating mga supporters, sa ating mga kaibigan na nagbabalak pa lang na magtanim, ang masasabi ko lang po sa video natin, kung ano man ang nakita nyo sa video ko, pwede nyong sundan o kaya kung may mga diskarte kayo, i-apply nyo lang. Dahil ganun din ang ginagawa ko mga kaidol. So sa ngayon, kung napanood nyo palagi ang ating video, may tinuturo ako kung paano mag-spray. Yun po ang pinaka-the best dyan
paano tanggalin yung mga insekto, paano mag-spray po sa mga damo. May mga video na tayo dyan. Kung kumbaga, tingnan nyo lang po sa ating video dyan kung paano. At yung mga timpla sa ating pag-spray mga ka-idol, kailangan talaga kung paano tayo makatipid. At ayun, sa akin ngayon mga ka-idol, sasabihin ko lang dito, nag-spray ako idol sa aking mga tanim. Every weeks na lang po. Kumbaga sa isang linggo, isang beses lang ako mag-spray sa ating mga insecticide, yung foliar, para naman po makatipid tayo. Kasi dati mga ka-idol, nakita ko sa mga ka-farmers natin, every harvest sila, may mga ka-farmers natin na every harvest, mag-spray sila. Parang, yun, mahal pa naman idol yung mga spray na ginagamit para sa insecticide at saka yung foliar. So, ang ginagawa ko mga ka-idol, every weeks na lang po. Pero pag masama yung panahon, lalo na po pag tag-ulan, nagmanual na lang po ako dyan kung saan po ang maraming langgam. Yun lang po ang inisprayan ko po ng insecticide mga ka-idol. So parang ganoon lang siya mga ka-idol. Kumbaga hinahanap ko na lang po yung ano. Kasi pag nag-spray ako na tag-ulan, sayang kasi mawala na naman yung ano doon, yung medisina na ni-spray ko. Kaya ganon, nagmanual lang ako dyan mga ka-idol. Alam ko may mga pamaraan tayo. Sa akin lang naman po, sinishare ko yung mga ginagawa ko dito. At sa pag-spray naman po mga ka-idol, hindi ko yung parang anuhin ko talaga, kumbaga ano lang siya, kumbaga binabasa mo lang konti, okay na yun. Tipid-tipid lang para po maka-income. Kasi dati kasi idol, kumbaga halos isang puno pinag-anuhan ko na, kinakaligo ko na lahat, binabasa ko na lahat idol. Parang ganon siya, para matanggal talaga yung insekto. Pero hindi mga ka-idol, hindi pala dapat gawin yun. Kasi yung talong masisira din yung puno pag na-over siya. Kaya ganun. Kailangan talaga ano lang siya, i-control lang ang pag-spray po natin. So I hope sa video natin ngayon, malaking tulong to sa mga baguhan na nagbabalak pa lang. Kumbaga idol, proud na talaga ako ngayon na naging ka-farmers nyo. Kahit hindi tayo naka-income na sa pag-vlog natin, pero pinagpatuloy ko pa rin ang pag-share sa inyo. Dahil masaya ko noon mga ka-idol, pag nakita ko ang isang tao nagtatanim po ng talong. Kumbaga feel na feel ko yung naramdaman nila, yung sacrifice nila mga ka-idol. Kaya ganon, ginagawa ko rin talaga ang lahat para maturuan ko yung mga nagbabalak pa lang. So sa pagdating naman sa buyers mga ka-idol, dyan po tayo. Kailangan talaga, hindi ko na talaga maituro sa inyo kung paano. Ang importante dyan, kung paano tayo magtanim, paano mag-alaga ng talong, gano'n lang po mga ka-idol. Sa buyers, tayo na po ang bahala kung paano mapanatili ang communication bilang isang mga business. So, shout out po sa lahat dyan. Lalo na po sa mga ka-farmers natin na nagsimula, o sa mga ka-farmers natin na matagal na. So sa mga pamamaraan na ating mga ginagawa, nasa atin lang yun mga ka-idol. So ako ay nagpapasalamat sa lahat nga nagpanood sa ating video. Lalo na po sa mga solid supporters natin. Kahit paano mga ka-idol, ay tuloy-tuloy pa rin ako dito sa pag-share sa inyo. So napabayaan ko na po ang aking talent mga ka-idol, yung pagbablog ko about sa boxing. Dahil doon tayo sumikat sana, pero napansin ko sa aking katawan mga ka-idol, malaki pa naman talaga sana yung kamao ko, pero hindi ko na lang po yun pipilit yung sarili ko bilang isang content creator
na mag-content tayo ng mga boxing idol, yung pampalakasan talaga. Pero ang sa akin lang ngayon, naging ka-farmers nyo na ako. Sana matulungan nyo din si Junes TV na matuloy-tuloy ang aking mga ginagawa dito. So ito na po ang resulta sa aking mga ginagawa. Sana tulungan ang ating bawat sarili. God bless all.